explain. Yet I find a quiet comfort knowing you remain the same. When the road feels long and winding, when my heart grows tired and weak, you are closer than the silence. You are everything I need. In every season, Lord, you're here. Through every joy and every tear, holding my hand, guiding my way, giving the gifts I need each day. When faith feels small and hope feels far, you remind me just who you are. My shelter, my peace, my saving grace. In every season, you stay. Springtime blossoms, summer mornings, autumn colors, winter skies. Every chapter tells the story of your love that never dies. When the answers don't come quickly, when I wait and wonder why, you provide enough for today and teach my soul to trust your time. Every blessing, every struggle, every mountain, every sea becomes another place to witness your faithfulness to me. In every season, Lord, you're here. Through every joy and every tear, holding my hand, guiding my way, giving the gifts I need each day. When faith feels small and hope feels far, you remind me just who you are. My shelter, my peace, my saving grace. In every season, you stay. Not tomorrow's strength today, not answers for a distant road. Just enough mercy for this moment, just enough grace to carry on. And when I cannot see the future, I will trust the one who can. For every step is held securely inside your loving hands. In every season, Lord, you're here. Through every joy and every tear, holding my hand, guiding my way, giving the gifts I need each day. Through every sunrise, every night, you are my hope, you are my light, forever faithful, forever true. In every season I walk with you. Your mercies rise, new as the colors in the sky, and I will rest within your care, knowing you'll always be there. Morning light through my window pane, a quiet song in the gentle rain. Another day, another road to trace, yet you meet me there with a little more grace. Some days bloom like the flowers in spring, some days carry the weight of everything. But through the laughter and the tears I face, you hold my hand with a little more grace. When I cannot see tomorrow, when my faith feels small and weak, you whisper softly to my heart the words I need to hear. A little more grace for
exactly where you are. A little more strength when I feel worn, a little more hope with every dawn. Jesus, your love never fades away. You always give a little more grace. Summer skies and autumn leaves, winter nights and new beginnings. Every chapter, every page, you remain the same through every age. When the road is bright and clear, when uncertainty is standing near, I find my peace in your embrace. You lead me on with a little more grace. When my plans become distractions, when my heart forgets to pray, you gently turn my eyes toward heaven and light my path again. A little more grace for today, a little more mercy along the way. In every season, near or far, you stay exactly where you are. A little more strength when I feel worn, a little more hope with every dawn. Jesus, your love never fades away. You always give a little more grace. Through every valley, every mountain high, through every question, every reason why, your faithful hands never let me go. Your perfect love is all I need to know. And when my strength is running low, your endless river continues to flow. Enough for today, enough for the race, always enough. A little more grace. Morning comes, your mercies rise like golden sunlight in my eyes. With grateful heart I'll seek your face and walk with you in a little more grace. A little more grace. Jesus, lead me day by day with a little more grace. The morning sunlight finds my window. A gentle breeze begins to play. I bring my heart before you, Father, and thank you for another day. Some roads are easy, bright and open. Some paths are hidden by the rain, but every step becomes much lighter when I remember your sweet name. You are the hand that leads me onward. You are the voice that calms my fears. Through every season of my journey, you've been faithful through the years. Give me a little more grace today, a little more faith to trust your way. When I am weak, when shadows fall, your loving arms are holding on. A little more hope when skies are gray, a little more light along the way. Lord, every morning I can see you give exactly what I need. A little more grace for me.
sunshine, in autumn leaves and winter snow. Your presence walks beside me gently, wherever life may choose to go. When dreams arrive or plans are changing, when answers seem so far away, you keep my heart from growing weary and help me find the strength to stay. You are the peace beyond my understanding, steady rock beneath my feet. And every day your mercy meets me with kindness fresh and sweet. Give me a little more grace today, a little more faith to trust your way. When I am weak, when shadows fall, your loving arms are holding on. A little more hope when skies are gray, a little more light along the way. Lord, every morning I can see you give exactly what I need. A little more grace for me. When the valley feels too lonely, when the mountain seems too high, you gently take my hand and whisper, child, I'm always by your side. Yesterday's grace has brought me here, tomorrow's grace will find its place. But for this moment, for this heartbeat, you give a little more grace. A little more grace today, a little more faith to trust your way. Through every season, near or far, you're still the same, that's who you are. A little more hope when skies are gray, a little more light along the way. Lord, every morning I can see you give exactly what I need. A little more grace for me, so I'll keep walking, keep believing, no matter what tomorrow brings. For every day your hand is holding mine, and every day your mercy sings. A little more grace, a little more grace today. Pagpalain kayo ng Panginoon, ano? God bless you more and more. Ba si Brother Boyong Manungsong Manguba, good day po, Pastor. Gabi dito, kapatid. Ano? Nice to see you again. Gusto ka na, Brother Boyong. No? Just abroad. Pagpalain ka ng Panginoon. Si Boyong Manungsong Manguba. Ano? Yan. Thank you. Masaya ako nakita uli kita. Ano? Pagpalain ka, kapatid, sa malayong lugar na kinaroroonan mo. Alright. Gusto na lang sa misis mo, no? Sister Vita Ontiveros, good evening po, Pastor Jude, Pastor Lee, God bless po. God bless you, Sister Vita, thank you, lagi kang present, ano? Brother Tom and Ida are watching. God bless you, Brother Tom and Ida, pagpalain kayo ng Panginoon, pikpik, siksik, liglig, nag-uumapaw. Ba si favorite na, na balae, Sister Leonida Lorica, fresh from Montalban, Rizal. Gawin po, Pastor June, Pastor Lily, God bless po. Gusto ka na, balae, kailangan ka ulit magbabakasyon dito. Nice to see you, no? Lagi present na si balae. No? Thank you, pagpalain po kayong Panginoon. Alright. Nawala yung music natin.
You are always by my side. Okay, ilagay na po natin microphone natin at nagdudumali ang gabi. Cannot clearly see. So, let's pray na po mga minamahal. Ano? Manalangin tayo sa Panginoon at yung iba habol na lang. Heavenly Father, maraming po salamat sa gabi ito. Habang lumalalim ang gabi, kami po ay patuloy na lumalalim din sa pananampalataya sa iyo. At sa gabi ito, O Lord, minsan pa magpakahig ka sa amin. Release the power of your words, Lord. And Lord, you will create miracles sa buhay ng bawat isang nakikinig, nag-aaral ng iyong salita sa gabi ito through this live stream. Maraming po salamat, Panginoon. And all glory and honor belongs to our Lord God the Savior, Jesus Christ. As we thank the Holy Spirit, our teacher tonight. Thank you, Father God. In Jesus' name, amen, amen, and amen. All right. Yan po ating mga bagong music ngayon. No? Medyo iniba-iba natin para hindi tayo masyado maano ni Mang Meta. Okay, sandali po. So, let's study the Word of God, mga minamahal. So, this is part 9 ng ating mahabang series about faith. No? At ito po, yung title na ito, What is Faith in the Word of God? No? At pinag-aral natin, again, kaunting repaso lang. Faith is taking God at His Word, number 1. Faith is taking God at His Word. Ika nga ay mas pinapaniwalaan natin ang salita ng Diyos, no? Kaysa mga problema, kaysa mga negative situations surrounding us. Ang pangunahin sa atin na pinaniwalaan natin ay salita ng Diyos. Okay? Kaya faith is taking God at His Word. Number 2, faith is confidence in God's character. Kaya tayo ay may malaking pananampalataya sa salita ng Diyos kasi meron tayong malaking pananampalataya sa ating Diyos. God and His Word, they are one. Ano? Ang Panginoon at ang Kanyang salita ay isa. Kaya kung mahal mo ang Panginoon, mamahalin mo rin ang Bible because the Bible is the Word of God. Kung ikaw ay excited lagi sa salita ng Diyos, that is because you are excited lagi din sa ating Panginoon. Ano? Pero pag hindi ka in love sa Panginoon, hindi ka rin in love sa salita ng Diyos. Ano? And faith is confidence in God's character. Kaya naniniwala tayo totoo ang salita ng Diyos kasi meron tayong pagtitiwala sa karakter ng Diyos. That God is not a liar. He is holy. He is truth. He is love. He is righteous. At sa Kanya walang anumang kasinungalingan. Okay? Kaya we trust His character. That's why we also trust the Bible. No? Because God and His Word are one. Then, pinag-aral natin, number 3, faith acts on the Word of God. Ang tunay na biblical faith, laging umaaksyon sa salita ng Diyos. Meron laging pagsunod. No? Kung ano yung pinagagawa ng Diyos, sinusunod. Kung ano yung iniutos ng Diyos, yun ang lalakaran natin. Ano? Hindi tayo dapat nagdadalawang isip. Basta sinabi ng Diyos, we must always to obey the Word of God immediately. No? Okay. So, faith acts on the Word of God. Pag hindi ka sumusunod, hindi ka umaakto sa panampalataya at pagsunod sa Panginoon, ibig sabihin, wala kang pananampalataya. No? Because real Bible faith always obey God, always act on the Word of God. Number 4, faith sees beyond circumstances. Ang pananampalataya, hindi na nakikita yung negative na sitwasyon o circumstances surrounding us, ano? Kundi nakatingin tayo, tumatagos yung tingin natin sa kabilang ibayo. Kung bumabagyo at present bumabagyo sa ating harapan, ang paningin natin ay nandoon sa kabilang ibayo, tagos, lampas sa bagyo. At ang nakikita natin ay
si sumisikat na araw. Merong pag-asa, no? So, faith sees beyond circumstances. Parang ano yan eh, kahit bumabagyo, yung mga pilot ng eroplano, lalo ng commercial plane, ano, doon sila nakatingin. Hindi sila nakatingin doon sa bagyo, hindi doon sila nag-rely sa bagyo, kundi doon sila nakatingin kahit may turbulence, kahit merong air pocket, pumapasok ka sa clouds na maitim, na may malakas na hangin at kinakalog yung aeroplano, hindi sila natitinag kasi doon sila nagre-rely, nagtatras, nagtitiwala sa kompas. Doon sa kompas ng aeroplano na nakikita doon sa kabilang ibayo yung magandang panahon. Alam nila lumalampas lang sila doon sa bagyo and later on nasa liwanag uli sila. So, faith sees beyond circumstances. Okay. Then, ngayon, pag-aralan natin, faith releases the power of God. Ang panampalataya ay nagpapakawala, nag-release ng kapangyarihan at ng mga himala ng Panginoon. If you want to experience the releasing of God's power and miracles, we must activate, we must act, we must use our faith. Okay? So, ito po yung ating pag-aaral sa mabilis na paraan sa gabi ito. Throughout the scripture, faith is consistently shown to be the mechanism that draws out and activates the power of God. Sa buong kasulatan from Genesis to Book of Revelation, makikita po natin na ang pananampalataya merong malaking role. Our faith in the Lord Jesus Christ, lilinawin natin, faith in the Lord Jesus Christ, not faith in Allah, not faith in Buddha, not faith in Confucius, mga founder ng iba-ibang mga relihiyon, kundi faith in the Lord Jesus Christ. Yun po ang napakahalaga. Kasi Jesus is God, Jesus is Yahweh, siya ang bumaba sa lupa para maging hindi lang Panginoon natin, kundi maging the only Savior of the world. That if you will believe that Jesus is Lord, and confess with our mouth, if we will believe that Jesus died, siya naging tao at namatay, pero siya nabuhay na maguli because He is God, and if we will confess with our mouth that Jesus Christ is Lord, we will be saved. Yun ang sabi. So ano ang requirement para tayo ay maligtas? Pananampalataya sa Panginoong Jesus. Our faith and our confession of our faith that Jesus is Lord. Ano yung Lord kung itatranslate sa Hebrew? Yung Lord ay Yahweh or Jehovah sa Hebrew, sa Greek ay Kurios. Pero mas maganda ang salin sa Old Testament sa Hebrew kasi ang Yahweh hindi ginagamit sa tao. Yung pagiging Lord, Yahweh, ay sa Diyos lang ginagamit. Because Yahweh is the personal name of our God. Under the old covenant, na covenant ng mga Jews. Ngayon, we have a better covenant established in better promises. Ito yung new covenant. Na sa new covenant, welcome lahat, not only the Jews, but also the Gentile nations, welcome na lumapit at sumampalataya kay Jesus para sila ay maligtas. At nakasama tayo naligtas kasi lumapit tayo sa Panginoon. We are not Jews, we are Gentiles, pero binigyan tayo ng Panginoon ng lugar sa kanyang kaharian para maligtas. At ang kaligtasan na yan, nagmula nung tayo ay sumampalataya that Jesus Christ is Lord. Ano yung pagka-Lord na yun? That He is Yahweh. Siya yung Diyos sa Old Testament at siya yung Diyos na nagkatawang tao, namatay at muling nabuhay. At siya ang Diyos na giver of life. May kapangyarihan sa magbigay ng buhay. Kaya sabi ko nga sa mga INC, if Jesus is just an ordinary
created human being. Ang tanong, meron bang human being na meron capacity, ability, and power and authority to give life, to give eternal life to those who will believe? Meron bang tao na may kapasidad, kakayanan, kapangyarihan na magbigay ng buhay na walang hanggan sa mga tao? Abay, wala. Only God can give us eternal life. Ang God the Father is the giver of life. Ang Holy Spirit is giver of life. And Jesus, according to the Bible, is also the giver of life. Bakit? Sapagkat ang Ama, si Jesus, ang Holy Spirit, sila bumubuo ng pagiging iisang Diyos. Hindi tatlong Diyos. Iisang Diyos. Okay. So, kaya nga, if Jesus can give us eternal life, by confirm, He is God because only God can give us eternal life. No? Kung si Jesus hindi Diyos at ordinary human being lang, maging si Jesus nangangailangan din ng awa sa Ama upang siya ay magtamo ng buhay na walang hanggan. Bibigyan din siya Ama. Hindi. Hindi siya binigyan ng buhay. Siya ang author of life. Siya ang giver of life. Kung paanong ang Ama ay author and giver of life, si Jesus gan din, author and giver of life din. Okay. They are one together with the Holy Spirit. Now, kaya nga, throughout the Scripture, faith is consistently shown to be the mechanism that draws out and activates the power of God. Mababasa natin from cover to cover ng Bible na laging ang pinapakita ng Diyos kung paano siyang kumikilos ay merong kailangang kooperasyon ang mga tao. Merong kailangan na bahagi ang tao. Ang bahagi ng Diyos to give His grace, no? To become merciful, to become a giver of blessings, no? To heal the sick, to provide our needs. Yan ang bahagi ng Diyos. To give us life. Pero, bagamat yan ang bahagi ng Diyos, may nire-require ang Diyos na bahagi natin. Ang ano yun? Yun lang ang gagawin natin. To believe in the Lord Jesus Christ. Our faith, ang ating pananampalataya, ang titingnan ng Diyos, kung ito ay tunay na pananampalataya na hindi nag-aalilangan, at kung magkagayon, through our faith, maire-release ng Diyos ang blessings, ang kapangyarihan, ang mga himala para sa atin. No? Kung anong kailangan natin, may provide ng Diyos. Ang hinihingi lang ng Diyos, sumampalataya tayo. Because faith releases the power of God. Yan po ang topic natin. Mali tinuturo ng iba, lalo na sa Calvinism na lagi sinasabi, walang bahagi ang tao. Sounds very religious, napakaganda. Only God is sovereign at walang bahagi ang tao. How dare you na sabihin mo may bahagi tayo? Ang Diyos lang ang makapagliligtas. Ang Diyos lang ang mayroong bahagi. Tayo walang bahagi. Sounds napakaganda, very religious, but very unbiblical. Hindi ko maganda pakinggan ay scriptural o biblical, ano? No. Magandang pakinggan, sounds very religious and honest, but that's not the truth. No, kalahati lang yan ng katotohanan. Tama yung sinabi nila, God is sovereign. Pero nawala yung kalahati. The sovereignty of God gave mankind His part. At anong bahagi natin? To come to God and to believe that He is true. Ano sabi sa Hebrews 11 verse 7? No? Ang sabi doon, Hebrews chapter 11, I think, verse 6. Therefore, those who will come to God must believe that He is. And He is the rewarder of those who diligently seek Him. No? Therefore, those who will come to God must believe, must have faith that He is the true God.
At kapag ikaw ay nanampalataya, laging merong reward ang ating faith. Every time we release our faith, laging mayroon ng nakatapat na reward ang Panginoon. If it's faith for healing, God will heal you. If it's faith for God's provision, providing our needs, kung ano man yan, God will bless us according to our needs. Kung ang kailangan natin miracle, God will do it. He will create miracles. Pero ang kailangan, makita niya na tayo nananampalataya. Dahil may role ang tao, may God's part and man's part. God will do the miracles. God will bless us. But our part is, we must use our faith. We must use our faith, ano? Because faith releases the power of God. Parang ang faith kasi, yan yung pinaka-gatilyo ng baril. Ano? Halimbawa, automatic rifle or halimbawa, yung Armalite o machine gun, loaded, fully loaded ng bala. Ang daming bala, ang haba ng bala. Ano? Machine gun. No? Tapos, nandyan yung trigger. Tapos, ang gagamit, hindi alam. First time na nakita yun. Paano gamitin ito? Ayan na yung mga kalaban. Paano gagamitin ito? Paano ang pag-reset nito? Paano ang pagkasan nito? No? At kung hindi niya alam gamitin, kahit fully loaded yon ng katakot-takot na bala, hindi puputok at hindi makamamatay ng kalaban. Kahit nakakabit na, nandun na yung loaded na ng bala. Anong kailangan? Ano ang magpapaputok, magre-release ng mga bala para magamit ito sa kalaban? Ano magre-release? Kailangan kalubitin yung gatilyo, yung trigger. Sapagkat ang trigger, yan ang magre-release ng mga bala, ng power ng baril. Ganyan din, nakaabang na mga miracles, ang God's provision, ang God's blessing, nakaumang na sa atin. All we have to do is kalabitin ang trigger. And what's that trigger? And the spiritual trigger is our faith, ang pananampalataya natin. See? Tingnan nyo, sabi ni Jesus, Mark chapter 9, verse 23. If you can believe, all things are possible to him who believes. Kung ikay makapananampalataya, ang lahat ng bagay ay pwedeng mangyari, posible. Hindi sinabing yung ibang bagay, hindi sinabing some of those things or few things, hindi, kundi all things can become possible. All things are possible to you who believes. Believes. Ano ibig sabihin? Kailangan, hindi ito one-time believing, kailangan continuous yung ating believing. Continuous. Hindi nagbabago. Naka-steady yan. Hindi yan yung naniwala ngayon, bukas nagdududa na. Sa makalwa, maniniwala uli. Sa makatlo, nagdududa na naman. Ano? Parang sabi nga ni James, sa Book of James, pag ganyan, na ikaw ay nagdududa, tas maniniwala, nagdududa, para kang isang tuod na kahoy na palutang-lutang sa dagat, kung tawagin yan ay driftwood, ano? Na tatangay ng alon sa kaliwa, tatangay ng alon sa kanan, tatangay ng alon sa kaliwa, sa kanan. Walang mararating, paikot-ikot lang. Ano? At sabi ni James, huwag kayong umasa, no? Na tatanggap kayo ng katugol sa Diyos sapagkat ang panalangin na may pag-aalinlangan hindi tumatanggap sa Panginoon. Ang tinitingnan ng Diyos, yung sinasabi natin, ang trigger ng kapangyarihan ng Diyos ay yung ating pananampalataya. Binigyan tayo ng Diyos ng pananampalataya, galing sa Kanya yun. Yung ating faith. At yun ay binigay sa atin when we heard and believe and receive the Word of God. Then, in-inject sa ating puso ang pananampalataya na galing sa kaharian ng Diyos so that every time we use our faith, the power of God,
His miracles, His provisions will be released every time we use our faith. Kaya, sabi nga ng Panginoon, sabi ni Jesus, the things which are impossible with man are possible with God. Ang mga bagay na hindi pwedeng mangyari sa tao, pwedeng mangyari sa Diyos. Kayang papangyarihin ng Diyos. May mga bagay na hindi pwedeng mangyari sa ating kakayanan, sa tao. But with God, all things are possible. At ang susi to release the power of God, to release the blessing of God, is our faith. Okay? Doon na naman balik tayo sa faith. Kaya, when we comes to prayer without faith, yung panalangin mo walang panampalataya, hindi aabot, hanggang ceiling lang yan bumabagsak. Ang umaabot sa trono ng Ama, yung panalangin na merong pananampalataya at walang pag-aalinlangan. Pag sinabi walang pag-aalinlangan, you are fully convinced that God is true, that Jesus is true, that the promises of God, the Word of God is true. Walang kaduda-duda. You are fully persuaded, fully convinced, fully assured that the Word of God is true. Yan yung panampalatayang hinahanap ng Diyos upang ma-release niya ang kanyang kapangyarihan. No? So, sabi ko sa inyo, may God's part, may man's part. No? Maging sa mga himala, hindi lang ang Panginoon ang may bahagi. No? Yun nga ang dahilan kung bakit hindi lahat ng tao pare-parehong nakakatanggap ng miracle. May tao hindi nakakatanggap ng miracles. Bakit? Kasi nga, walang faith. Kung meron man, mas nangingibabaw yung pag-alilangan. Ano? Remember sa hometown ni Jesus? Ang sabi sa Bible, Jesus couldn't do miracles, mga heavy na miracles, sa kanyang hometown. Kundi siya'y nagpagaling lang ng mga minor sickness and disease, siguro mga lagnat, sipon, ano. Pero yung mga dakilang kababalaghan, walang mata, nagkamata, walang paa, nagkapaa, yung patay na buhay, yung mga great miracles na ganyan, mga manifestation ng power of God, hindi niya magawa. Hindi mangyari sa kanyang hometown. Bakit? Ano sabi sa Bible? Yun ang sabi. Sapagkat sila'y nagdududa kay Jesus. Bakit? Kung sa hometown ni Jesus yung gumagawa sa himala, kukunti naniniwala. Bakit? Kasi bata pa yan anak yan ng karpintero. Nakita natin lumaki. Yun. Praise God. Nawalan po ng signal dito sa bahay namin. Okay, tuloy po tayo, no? Kahit nawala ni mga kapatid, ano? Alright, dire-diretso tayo. So, pag-aralan po natin yung mga example sa Bible. Una-una, miracles happen when people believe God's word. Ito. Nagkakaroon ng himala kapag sumampalataya ang tao sa Panginoong Hesus at sumampalataya sa kanyang salita. Ang kailangan lang ay to speak, to believe, and to speak the Word of God para ma-release ang kapangyarihan ng mga pangako ng Diyos. No? Biblical faith requires both believing in the heart and declaring God's promises with your mouth. No? Speaking faith-filled words that align with the Scripture gives life and authority to your prayers. Okay. So, yun ang kailangan to release the power of God. We must believe, then we must declare what we believe. Kung ano yung pinaniniwala mo sa puso mo, sa Diyos at sa pangako ng Diyos, you must declare it with your mouth. Okay? Then, pangalawa, no, number 2 is, faith is demonstrated through action. No? Ang tunay na pananampalataya, dinedemonstrate ito sa pamagitan ng pag-aksyon natin. Ano yun? Pagsunod. Obedience. Actionable obedience.
A powerful example is the woman with the issue of blood sa Mark chapter 5 verse 25 hanggang 34. Remember the woman with the issue of blood, yung babaeng dinudugo, inaagasan, na naubos na yung kanyang mga perang inipo sa pagpapagamot sa mga doktor, walang kagalingan. Dinudugo pa rin siya. Woman with the issue of blood. Then, one day narinig niya ang miracle worker na si Jesus. No? At nung mabalitaan niya na merong gumagala na miracle worker, nagkaroon siya ng faith, hope sa kanyang kalagayan hanggang sa na-develop ang kanyang pananampalataya sa paghihintay na sabi niya kapag yan ay napadaan dito. Kapag yan napadaan, yung si Jesus, the miracle worker, pag napadaan dito, sabi niya sa sarili niya, mahipo ko lang ang laylay ng kanyang damit. Ako'y naniniwala, ako'y gagaling. At sabi sa Bible, she kept saying to herself, if I can only touch the hem of his garment, I shall be healed. I will be healed. Yun ang kanyang faith. Sabi niya, mahipo ko lang ang laylay ng kanyang damit. Ako'y gagaling. That's her faith. Imagine, yun ang kanyang pananampalataya, kaya inabangan niya. Dumaan niya si Jesus. Alam ng Diyos ang pananampalataya at paghihintay ng babaeng yun. Kaya, dumaan si Jesus doon at nung nabalitaan, nagkakagulo mga tao, nako, itong babaeng ito, kahit bawal sa kalagayan niya na makasalumuha sa mga tao, bawal yung kanyang sakit eh. Sa Old Testament, bawal yun eh. No? Yun na lang umupo yung babae may menstruation doon sa upuan. No? At naduguan yung upo, bawal mong upuan yun. Magiging unclean ka. Yung kalagayan ng babae yung gano'ng sakit, bawal lumabas yun. At bawal makihalubilo. Pero dahil sa talagang dismayado na siya, hopeless, at ang tanging hope na lang niya ay si Jesus, na ang kanyang kakaibang faith ay ito, mahipo ko lang kahit laylay ng kanyang damit. Siguro sabi ng babae, kahit hindi niya ako ipag-pray, kahit hindi niya ako hipuin, ako na lang. Hipuin ko na lang yung laylay ng kanyang damit, I will be whole. Gagaling ako. Kaya ako, sabi sa babae, she kept saying that every day. Lagi niya sinasabi sa sarili niya, there is power in speaking what we believe. Kaya sabi ko sa inyo, to release the power of faith, we must believe with our heart and confess it with your mouth. Ano nangyari? Nung dumaan si Jesus, ginapang niya, pangalawa, bawal sa mga kababaihan ang makihalubilo sa mga kalalakihan. Ay sa kanilang tradisyon. Walang bawal sa kanya. Kahit nanganganib ang kanbuhay. Alam niyo po ba pwedeng paruho sa kanya? Ang taong bayan, stoning to death. Pwede siyang batuhin. Pero sa kanya, ito na ang huling paraan. Ano? Kahit mamatay ako, basta ito ang faith ko. At ginapang niya yung laylayan ni Jesus at hinipo niya. At immediately sabi ni Jesus, sino humipo sa akin? Sabi ng mga alagad niya, Lord, ano ba, Panginoon? Lahat ng tao nakahawak sa kanya. Ang daming fans ni Jesus. Hinihipo ang kamay niya, hinihipo ang damit niya, buhok niya. Lahat nakahawak. Tapos sasabi mo, sino humipo sa iyo? Hindi nila naintindihan. Sinasabi ni Jesus, sinong humipo sa akin na may pananampalataya? That means, hindi lahat ng humihipo at sumusunod kay Jesus ay mayroong tunay na pananampalataya. Marami sumusunod kay Jesus dahil nagugutom lang, makikikain lang. Okay, kaya, nung sinabi niya, sinong humipo sa akin? Bakit, Lord? Naramdaman ko may nag-release ng kapangyarihan sa katawan ko. Ano yung nag-release ng kapangyarihan, ng anointing ni Jesus para magbigay ng kagalingan doon sa babae? Yung faith touch ng babae. Yung kanyang paghipo na may pananampalataya. At na-discover yung babaeng yun. Takot na takot. Akala niya papagalitan siya ni Jesus. Alam niyo,
napakabait ng Panginoon. Sabi, babae, huwag kang matakot. Pinagaling ka ng pananampalataya mo. See? Ano sabi ni Jesus? Pinagaling ka ng pananampalataya mo. Umuwi ka na. See? So, may bahagi tayo. And that is to release our faith. Sabi ni Jesus, and Jesus said to her, nandun niya sa Luke 8, chapter 48, ano? Nandun diyan sa Mark chapter 5, verse 25 hanggang 34, yung buong istorya. Daughter, your faith has made you well. Go in peace. Ano daw nagpagaling sa kanya? Yung kanyang pananampalataya. Akala ko ba ang Panginoong Hesus yung kapangyarihan? Yes, absolutely. Pinagaling siya ni Jesus, but without her faith, mawawalan ng silbi yung pag-release ng Diyos ng kapangyarihan. Bakit? Sapagkat tumatalab lang ang inire-release ng Diyos na kapangyarihan kung yung tumatanggap ay may pananampalataya. Sapagkat merong nire-require to receive the power of God's power or to receive miracle of His power. Ano yun? Faith. Kaya sabi sa babae, pinagaling ka ng faith mo. Hindi sinabi ni Jesus na pinagaling ka ng kapangyarihan mo, no? Alam natin ang kapangyarihan galing sa Diyos. Pero magkakaroon lang ng epekto yun kung ang tao, ang receiver, ay mananampalataya. Okay, here comes another example. Si blind Bartimaeus, no? Sumampalataya. Mark chapter 10, verse 51 hanggang 52. And replying to him, bulag si Bartimaeus. Nung maramdaman niya, si Jesus dumaan. Nagpanik si ano. Na hinihintay ko. Tinapon niya yung cloak niya, yung kanyang balabal na simbolo ng kanyang pagiging pulubi. At hinanap niya, Jesus, sumisigaw siya. At sabi ni Jesus, what do you want me to do for you? Anong gusto mong gawin ko sa iyo? Alam ba ni Jesus kung anong need ng bulag? Yes. Kapakapaka, hindi nga makita si Jesus. Dalhin niyo siya sa akin. Anong gusto mong gawin ko sa iyo? Anong gusto mong mangyari? Siguro mga tao napapakabot. Hindi ba kita ng Panginoon na bulag ito? Pero mayroong gustong puntuhin ng Panginoon. Ang gusto ng Panginoon, sabihin natin, i-voice out natin by faith yung gusto natin mangyari. Ikaw, anong gusto mong mangyari? I-voice out mo, sabihin mo. At sabi ni Bartimaeus, sabi ni Jesus, what do you want me to do for you? And Bartimaeus said, who was blind, said to him, Rabboni, I want to regain my sight. Gusto kong bumalik. Magkaroon ako ng paningin. Manumbalik yung paningin ko. Yun ang gusto niya. Binoise out niya yung kanyang pananampalataya sa Panginoong Hesus by declaring kung ano yung gusto niya mangyari. No? Kaya mga kapatid, huwag niyo i-declare sa harapan ng Diyos. Yung mga negative na ayaw niyo mangyari, parang ako'y mamamatay na. Ay, dinideclare mo yan. Kung ano yung dinideclare mo, yan yung iyong gustong mangyari. Kung ano yung dinideclare mo sa araw-araw, yan yung pinaniniwalaan mong mangyayari sa'yo. Kaya iwasan mo yan. Bagkos positive, faith ang ating declare, Lord, sa kalagayan ko ito, you will heal me. And I believe I'm healed. That is faith. So sabi ni Bartimaeus, yung ako po'y manumbalik yung paningin ko. Verse 52 ng Mark chapter 10. And Jesus said to him, go. Your faith has made you well. Umalis ka na. Umuwi ka na. Pinagaling ka ng pananampalataya mo. And immediately, he regained his sight and began following him on the road. Kita nyo? May bahagi talaga ang tao. Ano sabi ni Jesus? Pinagaling ka ng kapangyarihan ko. Hindi. Pinagaling ka ng pananampalataya mo. Kasi automatic na yun. Nagre-release si Jesus ng power. Pero merong requirement o may prerequisite, merong requirement
ang pag-receive ng himala sa Panginoon. Ano? You must believe. No? Kailangan manampalataya ka. Kaya sabi, pinagaling ka ng panampalataya mo. Minsan, isang araw sa Matthew chapter 8 verse 13, lumapit yung isang centurion. Ano? Isang officer, mataas ang tungkulan. Officer ng mga Roman soldiers. No? Centurion. Parang ano yan, captain ng mga hukbo ng Roma. No? At kahit siya ay Roman centurion, meron siyang faith kay Jesus. Pumunta siya kay Jesus. At sinabi niya, yung pong aking servant merong sakit, paralyzed. Kung pwede, pagalingin nyo. Ay, sige, pupunta ako, halika na, isamahan mo ako. Ay, wag na po, kahit hindi na po kayo pumunta sa bahay namin. Ako ay may authority sa akin na sasakupan. At isang salita ko lang sa mga tao ko, sumusunod sila. Because I have authority as a centurion. Sabi niya, Panginoon, kahit magsalitain nyo na lang. Alam ko merong mangyayari. Just speak the word and my servant will be healed. Aba, ibang klase naman ng faith dito. Sabi niya kay Jesus, magsalita ka lang. Gagaling yung aking servant. Yun ang faith niya. Ano sabi ni Jesus? Go, it shall be done for you as you have believed. Sige, umuwi ka na. Mangyari kung ano yung iyong pinaniniwalaang mangyayari. And the servant was healed at that very moment. Immediately gumaling yung servant because of the faith of that centurion. See? Ang tinitingnan talaga ng Panginoon, yung faith natin eh. Merong two blind men, example ulit. Matthew chapter 9 verse 27 hanggang 29. And Jesus went on from there. Two men who were blind followed him, crying out, "Have mercy on us, son of David." And after he entered the house, the men who were blind came up to Jesus and Jesus said to them, "Do you believe that I'm able to do this?" Nakita ni Jesus, kailangan nilang paningin eh. Anong tinanong ni Jesus? Kayo ba naniniwala na kaya kong gawin to? Ang alin? Yung gawang kayo ng himala. Yes, Lord. Sumagot sila, yes, Lord. Ano sabi ni Jesus? Nung sila ay makita ni Jesus na nanampalataya, Jesus touched their eyes. This time, hinipo ng Panginoon. Iba-iba paraan ng Panginoon. Misa sinasabi lang niya, misa inuutusan lang. Then this time, ginamit Jesus sa kanyang kamay at hinipo ang mga mata ng 2 bulag. At sabi ni Jesus, it shall be done for you according to your faith. Mangyari sa inyo kung ano yung inyong pinaniniwalaan na mangyayari sa inyo. See, what we believe is what will transpire in our life. Okay. So, what you believe in your heart and confess with your mouth is what will transpire in your life. Bakit ang Panginoon, alam na niya kung anong pangailangan, pero ba't tinatanong pa niya? Kasi ang gusto niya, doon sa magiging receiver ng miracle, ay sasabihin yung gusto niya mangyari. Gusto ko pong ako'y makakita. Gusto po namin kami makakita. Gusto po namin kami magsigaling. Ang gusto ng Diyos, bino-voice out natin yung ating pinaniniwalaan na gusto nating mangyari. Kapag binoise out natin positively that we believe that He can do it, makakatanggap ka ng miracle kapag ginaya mo yan. Okay? So, no, parang ano yan eh, parang yung nangyari doon sa, alam nyo, itong pananampalataya natin, whether we believe the good things or we believe the bad things, no? Whether we believe the blessings of God or we believe those curses and bad things that can happen to us, no?
Ang point ko, ano man ating pinaniwalaan, whether it is good or bad, parehong mangyayari. Yes, God will allow it to happen, whether it is good or bad, yung ating pinaniniwalaan. Ipapahintulot ng Diyos ang mangyari. Kita yung nangyari sa mga Israelites sa wilderness. For 40 years, complain sila ng complain. Wala kami tubig, wala kami pagkain. Moses, ano ba? Dinala ba kami ng Diyos mo dito sa wilderness just to die in this wilderness? Hindi kami makakapasok sa promised land. Lahat kami mamamatay. At nagalit ang Diyos at sinabi kay Moses, hindi ko na nagustuhan sa loob ng 40 years. No? Nagalit na ang Panginoon. At sabi ng Panginoon, sabihin mo sa aking bayan, kung ano yung kanilang sinasalita sa aking pandinig, yun ang papangyayarihin ko sa kanila. Ano yung sinasalita nila? Yun yung paniniwala nila. Na lahat sila mamamatay sa wilderness. Ano nangyari sa future nila? Lahat sila naubos. At ang inisper lang ng Diyos, yung mga maliliit na bata na pinaalaga kila Joshua at Caleb sapagkat si Joshua at Caleb lang ang naniniwala. May panampalataya. Sa lahat na matatanda, sila lang yung natira. And the rest, mga kids, na pinalaki nila sa pananampalataya, sila'y nakapasok sa promised land. Pero yung Moses generation, no. Hindi sila nakapasok. Kung ano yung kanilang paniniwalang mamamatay sila, namatay silang lahat. Ang sabi ng Panginoon, Numbers chapter 14, verse 28, say to them, Moses, as I live, declares the Lord, just as you have spoken in my hearing, so I will do to you. Kapatid, ano yung lagi mo sinasalita? Akala mo hindi ka napapakinggan ng Panginoon? Yung ba lagi mo sinasabi sa puso mo, sinasabi mo sa pamilya mo, parang pahirap tayo ng pahirap. Lagi tayong lahat nagkakasakit. Lagi tayong pahirap. Nako, kapatid, wag mo nang sabihin yan. Iaalaw ng Diyos na mangyari kung ano yung pinaniniwalaan mo na lagi mong sinasalita. Because there is power in our words. No? Alam nyo, tayong mga tao, we were created by God in His image and likeness. Kalarawan tayo ng Panginoon. Kalarawan tayo. We are not God, but He created us like God. Yes. Paano nilikha ng Diyos sa universe? By speaking words. Paano tayo nakakapag-release ng blessings and curses? Good things or bad things? By releasing words. Proverbs 18 verse 21, death and life are in the power of His tongue, and those who love it will eat the fruit of their mouth, will eat the fruit thereof, or will eat the fruit of their confession. They will experience, they will eat the fruit of what they said. Proverbs 18:21 po yan. No? So, hanggang dito na lang mga minamahal. No? Ang sikreto ng faith ay mababasa natin yan sa Romans chapter 4 verse 20 and 21. Ano? Ang sabi dito, kagaya ng faith ni Abraham. Abraham did not waver at the promise of God through unbelief, but was strengthened in faith, giving glory to God. Imbis na si Abraham ay manghina, malupaypay, sa tagal ng panahon, no? Ang ginawa niya, nagpakalakas siya sa Panginoon, giving glory to God. Lagi niyang pinapupurihan ang Panginoon, hanggang sa dumating siya sa katatagan at kalakihan ng kanyang pananampalataya. Sa verse 21, Romans chapter 4, ang sabi, and being fully convinced that what he had promised, he was also able to perform. Abraham was fully assured, fully persuaded, fully convinced that the promise of God is true. No? Kaya, kung ano yung pangako ng Diyos, nangyari kay Abraham. Ano ang secret word? Fully convinced. Fully, sa ibang translation, persuaded, fully assured. Ibig sabihin,
Kung ang faith natin ay walang pag-alinlangan at tayo ay fully, totally 100% na convinced that the Word of God is true, we have faith in the Word of God, then we will receive the miracle, the blessings, the deliverance of the Lord by our faith. Faith releases the power of God. Faith in the Word of God. Panginoon, marami po salamat sa gabi ito. Kahit po naputol kanina yung wifi, pero tuloy pa rin at nadugtong namin at tuloy kami sa pag-aaral. Lord, salamat po o Diyos. Pagpalain mo ang mga nakasama namin at yung mga nawala na akala ay hindi na matutuloy ang Bible study. Continue to bless them at after this, makapanood, makapakinig, makapag-aral sila through this video. At gamitin mo sila to share this video, to bless other people, to bless the body of Christ. Maraming po salamat, Panginoon, and all glory and honor belongs to our Lord God the Savior, Jesus Christ. God bless everyone. Please don't forget to share this video and to like this video. That's next week po, Tuesday ulit. God bless you all.